Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Sa boxing, hindi natitinag ang kampo ni Manny Pacquiao sa nabuong alyansa di umano ni na American rival Brandon Rios at ang kanilang dating conditioning coach na si Alex Ariza. Ito'y dahil kaya naman umanong punan ng ibang miyembro ng Team Pacquiao ang pwestong binakante ni Ariza. Ang kabong detalye ihahatid ni Snow. Ipinagkibit balikat lamang ni Manny Pacquiao na pabalitang pagsasanib puwersa di umano ni American fighter Brandon Rios at conditioning guru Alex Ariza. Si Ariza ay ang dating strength and conditioning coach ni Pacquiao na sinibak ni trainer Ferry Roach noong isang buwan, habang si Rios naman ang makakasagupa ng 34-year-old Pinoy southpaw sa Nobyembre 24 sa Macau, China. Ayon kay Team Pacquiao Chief of Security Aloy Homo, mainit na nangyari ay magkakaroon ng chance si Ariza na patunayan ang kanyang kakayahan sa kampo ni Pacman. Kung balas ba siya, lumipat siya doon, siguro, yun din ang papili nga, yung conditioning coach din siguro siya doon kay Rios. Good for him na lang yan. This is wala sa kakayahan, this is ang sa akin. Inaansin ni Homo na talagang hindi na maganda ang relasyon ni Ariza sa ilang miyembro ng Team Pacquiao, partikular na kay Roach. Ang kaya nawala siya dahil ayaw ni Ferry Roach sa kanya. Ba't lagi sila mag-aaway? Hindi rin naman, baka mayroon din siguro hindi nagustuhan. Pero nasasagutan lagi dalawa. Medyo. Pero si Boss, ayaw manipalisin ni Boss. Gusto man ni Boss na sa kanya. Kaya si coach lang ang ayaw. Si Ariza ay unang nakilala nang ipatupad niya ang scientific training method kay Pacquiao at siya rin ang sinasabing gumabay sa Sarangani Fighting Pride tungo sa pagpanig sa welterweight division mula sa ating lightweight class. Para sa Good Morning Boss, Snow Badwa, PTV Sports. Sa boxing pa rin, nagbigay naman ng reaksyon ng dalawang kilalang boxing experts ng bansa ukol sa voluntaryong pagpapahinga sa trabaho ni CJ Ross bilang boxing judge. Ang Nevada-based lady judge na si Ross ay umani ng kabi-kabilang batikos mula sa iba't ibang sektor matapos na umiskor siya ng 114 all sa title showdown ni na Floyd Mayweather Jr. at Saul Canelo Alvarez noong linggo. Para sa karagdagang detalye, nagbabalik si Snow Badwa. Ang laki ng investment ng mga boxers only to be robbed by these judges who are incompetent. Ito ang pananaw ni PTV Sports resident boxing analyst Atty. Ed Tolentino sa pinakahuling development sa boxing world. Kwento ni Atty. Ed, matagal nang napapanahon ang pagsasagawa ng investigasyon sa mga dubious judging sa ilang boxing matches. Naniniwala si Atty. Ed na isa lamang si CJ Ross sa mga may questionabling abilidad sa paghahatol sa mga boxing matches. Parang dalian lamang. Hindi ito long-term solution. You take out one judge which is dubious, and you have another judge and also end up being dubious. Kasi nga, masyadong maluwag ang kalakaran sa selection ng mga judges. Walang stringent measures. Hindi mo malaman ano ba qualification ng mga ito. Even the WBO, even some organizations are questioning the manner by which Las Vegas is monopolizing yung pagpili ng mga judges. Sa panig naman ni sports radio anchorman Renato Lirio, tunay na nakakaawa ang mga boxers na nagiging biktima ng unfair judging. Alam yun, kung tawagin natin ay obvious. Talaga namang logically, ay talagang kitang-kita yung mga record ni CJ Ross. Kudyang kay Mayweather at Canelo Alvarez na yan, yung kay Manny Pacquiao at Timothy Bradley. Kitang-kita naman, alaman nagsasabing nanalo si Bradley, isipin mo si CJ Ross, 115-113 for Bradley. Nagulat pati yung misis niya. Si Ross ay nag-step down indefinitely 3 araw matapos na umani ng kabi-kabilang batikos dahil sa kanyang kontrobersyal na scoring sa title clash ni na Floyd Mayweather Jr. at Saul Canelo Alvarez. Pero ang tanong ni Lirio, paano naman ang mga naging biktima ng lady judge sa present pole of professional boxing? Dapat imbestigahan yung mga judges na questionable na yan. It is a robbery. Robbing a supposed to be boxer winner. Mas magaan pa yung ikaw ay may pera ninakaw sa bulsa. Ito, Brad Sweat, sampuhan na ng isang boksingero bago pumasok sa isang boxing bout. Namiris ko siya, manalo, matalo. Last week, bang kanyang risk? Pagkatapos nanalo, tapos aagawin mo yung panalo sa kanya, you are more than a robber. Para sa Good Morning Boss, Snow Badwa, PTV Sports. Samantala, tila magsisilbing battleground naman ng tatlong pinakamalalaking kumpanya sa bansa, ang PBA D-League. Ito'y matapos na formal na pumasok sa liga ang SM Group of Companies ni business tycoon Henry C.
Nauna nang sumanib sa liga bilang pioneer member ang NLEX Road Warriors ni telecommunication magnate Manny Pangilinan bago nakipag-partner sa Blackwater Sports ang San Miguel Corporation Group ni Food and Beverages King Ramon S. Ang. May report si Sports Radio Senior Correspondent Cecil Kimlat. Ililig ang SM Group of Companies. Base sa plano, ipaparada ng National University Bulldogs sa season opening Aspirants Cup sa October 24 ang uniforme ng Team Banco de Oro, ang banking conglomerate ng SM Group of Companies ni business tycoon Henry C. Ayon kay team manager Fulton C., pasok nila sa liga ay isang paraan para mabigyan nila ng sapat na exposure ang Bulldog squad. Si star guard Bobby Parks Jr. ang inaasahang namumuno sa kampanya ng Banco de Oro sa 2013 to 2014 season na pinakamalaking amateur basketball league sa bansa. We want to give our boys a chance to play in the D-League because they have been requesting from us. Instead of kanya-kanyang team sila, we decided to put up a team for them. At nang tanungin ko ang partisipasyon sa D-League ay isang hakbang tungo sa tuluyang pagpasok ng SM Group of Companies sa Philippine Basketball Association or PBA, naging mailap sa pagtugon si C. I think that's too early to talk about that. Sa ngayon, wala pa. I mean, this is our first venture into it. No? So siguro, we'll play it by ears what will happen. At para sa inyong kaalaman, si Fulton C. ay walang relasyon kay SM Group of Companies Big Boss Henry C., ang taong itinuturing na pinakamayamang Pilipino base sa pinakahuling talaan na inilabas ng American-based na Forbes magazine. Para sa Good Morning Boss, Cecil Kimlat, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na ngayong umaga. Ako po si Hazel Lansalubon para sa Good Morning Boss.